Alam mo ba na nalugi ako sa don't put your egg in one basket? Dahil nung nagnenegosyo ako, may nag-advise sa akin na dapat daw kapag daw magbi-business ako, ay dapat don't put your egg in one basket daw. Ibig sabihin nun ay yung income ko ay dapat ma-diversify ko daw sa mga different income streams para mas madami daw yung balik sa akin. Dahil ganun daw yung ginagawa ng mga mayayaman. Meron daw average na 7 income streams ang mga mayayaman. So yun, nag-isip ako. Sabi ko, oo nga no, tama nga naman. Kung mas madaming napunta sa aking income streams, mas mabilis akong yayaman. Mas mabilis ang income sa akin. Kaya nung sa business ko na siomai, ang una kong ginawa, pagka-build ko ng siomai, ay nag-build agad ako ng isa pang business, which is yung loading station. Habang pinapaloadan ko yung mga kasama ko sa trabaho before, nagbebenta din naman ako ng siomai. And then ayun, since ang siomai naman ay pagkain siya, kailangan nakarep, at kailangan kahit nakarep siya, syempre hindi siya tumagal yung pagkaka-stay niya. Kaya nangyayari, may mga chance na yung siomai ay napapanis din. Kumbaga hindi benta. Kaya nangyayari, instead na tumutubo ako, ay palugi. Months, after 5 months, after 6 months, boom, yun. Nalugi yung dalawang negosyo ko na yun ng sabay. Akala ko before, meron lang akong mali or meron lang akong nakalimutan. Akala ko dati na natsambahan lang ako. Fast forward tayo nitong pandemic, nag-build ako ng multiple businesses. Kapag partner ako at isa sa mga founder na nag-build ng dropshipping business, social media marketing business, website business, nag-build din ako ng personal ko kasama yung girlfriend ko ng ukay-ukay, nag-build din ako ng business sa embutido, nag-build din ako ng business na about doon sa may construction business, kumbaga nag-i-improvement kami ng mga bahay, ginagawa namin ng tiles, ginagawa namin ng bakod, then nag-build din ako ng yung barbecue, yun yung pinakalas na business namin na binid. Bali sa umpisa, ang ganda, kasi ang daming napasok na income sa akin eh. Ang hindi ko napapansin, habang tumatagal, tataka ako, bakit pakunti ng pakunti yung pumapasok lalo sa akin? Ba't parang natutunaw bawat isang business? Yun pala, hindi ako natsambahan nun. Eventually, pagtingin ko, hindi ko na namalayan na yung 7 business ko is, wala na, nalugi lahat. So yun, masama nga bang business advice or nababasa natin na don't put your egg in one basket? Well, sa totoo lang, para sa akin, walang masama sa advice na yun. Actually, totoo yun. Pwede yun. Kaya yun. Kaso, nung time na ginawa ko yun, ginamit ko siya sa maling panahon, sa maling pamamaraan, at sa maling pagkakataon. Kumbaga, nag-diversify agad ako nang hindi ko muna pinapalaki yung one income stream ko or yung tinatawag nating mother or yung golden goose. Kasi syempre, sino nga ba maglelay ng egg? Di ba yung golden goose? Yung golden goose pala dapat pala inaalagaan natin yung pinapalaki natin at kapag malaki na at madami na siyang nililay ng egg at napuno na yung one basket natin, doon na tayo magsisimula na kumuha ng pangalawang basket and so on and so. Ganun pala dapat. Hindi pala yun sa umpisa ginagawa. Dahil kapag nawala yung mother golden goose mo or yung one income stream mo na pinagpupukusan, maaaring mawala lahat yung basket mo or wala nang maglay ng egg sa'yo. Kaya kung naririnig mo to at nagbibuild ka pa ng business at narinig mo to at gusto mong gayahin, wag muna. Pisa mo muna sa one income stream. And regarding dun sa information or sa nababasa natin na ang average millionaire ay may 7 income streams, well, sa totoo lang, totoo yun. Pero nag-umpisa muna sila sa one income stream bago sila nakapag-diversify ng 7. Kaya paalala, umpisa muna tayo sa one. Start small muna tayo. Wag muna tayo masyadong lumaki at matutong mag-focus at mag-execute. Maraming salamat sa inyong panonood. Ako si JC Pebre na isang entrepreneur. Tara, sama-sama nating patunayan na kaya nating matupad ang ating mga pangarap dito sa ating bansang Pilipinas. Basta may tiwala sa Diyos at matutong umaksyon. At huwag kalimutang mag-like, subscribe at comment sa ating video. Bye-bye. Thank you.